Oo nga, oo nga, oo nga. Bilin si Papa. Si Papa ang magbabantay kay Bibi. Nga, 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 oo nga, oo nga. Niwan na tayo ni Mama. Pupunta na doon si Mama. Be, sorry baby, sorry. Be, I love you. Please, Be, don't cry please. I don't know. Be, don't cry, nak. Nak, Papa is here, Papa. Papa is here. Papa, 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 love ko to. Hirap. Nak, baby. Dadry ko na po. Kulong, mga ko to. Ngamot-ngamot. Ang bango-bango ng baby. Hindi ng dudo. Okay. Opo. Okay. Sorry. Ay na. Wow, nagugutom pala ang baby. Dito lang kami kasi iniwan kami ni Mama dahil pupunta si Mama doon sa OWA. Yan, sa loob. Mag-update ang kanyang number. Para makakuha kami ng money pang business. Okay? Kasama lang namin si baby araw-araw. Everyday, 3 araw na kaming umaalis. Are you full? Kaya paglaki ni baby, sanay na sanay sa travel. Dito lang sila sa loob ni Mama. Kahapon, alas 8 pa lang ng umaga umalis na kami. Pag uwi namin, alas 7 na ng gabi, alas 7 o alas 8. Ganoon ang buhay namin sa 3 araw. Pag natapos ang mga documents mga ka-farmers, magfo-focus na ako doon sa aking farm. Makikita nyo na paano natin papagandahin ang ating farm. So, subaybayan nyo mga ka-farmers. At syempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Magandang araw at mabuhay po kayo mga ka-farmers. Kaway-kaway sa mga kapwa ko ka-farmers na nagplanong pumasok sa farming business, gustong mag-for good. At sa totoo lang mga ka-farmers, sa mga nagsasabing mahirap sa Pilipinas, hindi ho mahirap sa Pilipinas, depende lang sa inyong diskarte. Excuse me. Wow, matutulog ang baby ko. Thank you Lord. God bless always. Palagi kami na sa travel. I always pray na sana safe ang aking baby at ang aking mama at kami sa pagka-travel namin. So abangan nyo ang mga kabanata, lalo na sa ating farming business na sisimulan. At ipapakita ko sa inyo simula sa pinakamasukal hanggang maging isang ganap na farm na marami ng alaga at maganda ang landscape at maraming tanim. Okay, tahan na. Don't worry. Magdodoble sipag ipapam para makapag-school ka. Okay? Don't cry, no. Para mag-school ikaw, okay? Okay. Sandali lang kasi si Pama may ginagawa. Napatahan ko rin mga kaparmers. Ganda ng tulog niya. Tsupod lang ang katapat niyan pag umiiyak. Sa totoo lang mga kaparmers, 3 araw na hindi biro yung simula umaga hanggang gabi magdadrive. Meron ka pang gagawin, mga paperworks, i-filled up, gagawa pa tayo ng content, gigising pa ako ng umaga para makapag-edit. Hindi ho biro ang maging isang driver, ano pang tawag sa akin, isang ganap na tatay, nag-vlog. Ang pag-vlog mga ka-farmers hindi ho biro. Napakalaking obligasyon ho yan. Pinaka number 1 dyan yung pag-i-edit. Minsan babangon ako ng alas 3, 4 o'clock in the morning para makapag-edit at makapag-upload. Kaya yun, palaging antok. Minsan hindi ko namamalayan, nakakatulog na pala ako. Minsan pagdating sa pagdadrive, kung inaanto ako, minsan pinapalo ko yung aking mukha para ako ay magising. Pinipisil-pisil ko. Kasi mahirap kalaban yung antok na bigla ka na lang mapapaidlip. Palayo naman sana. Marami na ang nangyari na ganyan na bigla na lang napipikit ng mga ilang seconds. Ang seconds mga kaparmers, marami na ang pwede mangyari pag ikaw ay napikit ng seconds lang mga kaparmers. Kaya ingat ko tayong lahat. Especially nandito yung aming baby. Palagi ko lang pinagdadasal sana
gabayan kami ng Panginoon. Lalo na't kasama namin si Bibi araw-araw. Yay! Nandito na si Mama! Iyak ng iyak kanina. Oo, tapos ano yan? Buti tumigil. Ano ginawa mo? Lipat na ka sa harap. Pagkatapos doon sa uwan ni Mrs. mag-update ng kanyang number, punta naman siya sa SSS para makafag-file yung kanyang maternity na pera na makukuha. Sana ma-release na. Napadaan kami sa East West kasi kukuha kami ng insurance. Palagi nakakalimutan. Yan, kausap ni Mrs. yung private agent. Ito yung hearing test ni Bebe. Required yan sa mga baby na newborn. Ano pa po? Kuhaan pa, Jolly hot dog. With fries and drink? No, without. Magkara po ko order? Wala. Saka burger steak without drinks. 1 piece, 2 piece. And 2 pieces. 1 piece? Oo. Ano pa po? Without drinks. Yun lang. At saka burger steak, sa lokasali hotdog. Kain tayo mga ka-farmers. Papunta kami sa Samar, San Juanico, naka-traffic. Kasi pag dumaan dapat sa right side, maghihintay ng every 30 minutes kung hindi ako nagkakamali, patama na lang kung nagkakamali ako. Kaya nagsimpo na nag-aantay tayo. Yung left side yung papunta sa Tacloban, yung papasok. Yan yung pumapasok ngayon. Pag nag-stop yon, tayo naman ang susunod na papasok. Mag-i-stop yung papasok ng Tacloban, mag-gogo yung papasok ng Samar. Kasi yung San Juanico Bridge, yun po yung nagdi-divide ng Leyte at saka Samar. Kalahati Leyte, kalahati Samar. Nag-drive to lang tayo mga ka-farmers kasi wala na tayong oras. Busy. Simula umaga hanggang mamayang gabi, nag-drive ako at maraming papilis na ating mga inaasikaso. Kailangan na time management mga ka-farmers. Diskarte lang. Kain mga ka-farmers. Ito yung kalagayan mga ka-farmers dito sa San Juanico Bridge. Yan ang sinasabi kong one way lang ang pwede makadaan. Ganda ng view mga ka-farmers. Pag naayos ito mga ka-farmers, siguro mas maayos na at mas matingkad. Makikita natin na maraming ina-unloading na mga kagamitan para siguro yan sa pag-aayos. Kung nakikita nyo mga ka-farmers, walang nag-aayos dito sa taas. Inuuna muna nilang mag-ayos doon sa ilalim. Lahat ng mga nagtatrabaho nasa ilalim. Meron silang hagdanan papunta doon sa ilalim para mapuntahan yung bawat poste. Diyan yung daanan pababa. Diyan sa bakal na yan. Para silang mga Spider-Man pababa. Dito makikita nyo, sasabihin nilang welcome to Samar. Ayan. Ayan mga ka-farmers, kita nyo? Medyo malabo na mga ka-farmers. 17 feet ang kanyang taas nang pwede makadaan. Sa kabila naman, papasok sa Tacloban, nakalagay doon, welcome to Tacloban City. Welcome to Leyte pala mga ka-farmers. Nasubukan ko na itong lakarin mga ka-farmers. Umaabot siya ng 45 minutes. Yung saktong lakad lang mga ka-farmers ha.
medyo mahaba yung tulay na ito. Kasi sa una, ito yung the longest bridge, tinagurian. Ngayon, siguro yung nasa Cebu, yung bago. Yan, makikita natin yung mga nagtatrabaho dito, yung mga service nila na motor, nagpaka-parking sa left and right. Kung izo-zoom nyo yung ating video, makikita nyo yung mga poste, meron mga braces na inilagay at may mga tao. Maliliit lang mga kaparmers. Malalaman natin na napakalayo nila kasi maliliit yung tao, parang mga langgam lang kung titingnan. Yung part na ito mga kaparmers, ito na yung summer na ito mga kaparmers. Yung takbo ng ating sasakyan is 25 lang. Yan yung mga ibang mga trabahante nag-uuwian na dahil mag-aalas 4 na. Mag-aalas 4 na ng hapon dito. Talagang makikita natin na yung San Juan Eco Bridge is matanda na. Sa takbo ng ating sasakyan, nagbabibrate na yung ating sasakyan. Ibig sabihin, yung espalto is hindi na ganun kalinis. Medyo rocky road na siya mga kaparmers. So nandito na tayo sa Samar. So yun lang mga kaparmers, pinakita ko lang sa inyo yung kalagayan ng San Juan Eco Bridge. Ito yung update ng San Juan Eco Bridge. Ang Samar mga kaparmers, napakalaki niyan. Kaso bawat gilid ng kalsada makikita natin ay puro bukid. Nandito pa rin tayo sa ibabaw ng tulay, approaching Samar. Ayan na, tapos na mga kaparmers. Inabot na kami ng gabi mga kaparmers. Kain na naman tayo bago umuwi sa bahay, para pag uwi tulog na lang. Si Baby palaging kasama. Yung food ni Baby saan? Yan. So ayan mga kaparmers, kain tayo. Maraming salamat Panginoon sa grasyang ito. Sana yung mga iba nating mga kapwa mayroon sila din na grasya na pinagsasaluhan.